Ito? Ayoko. Mukhang manggagancho. Ito naman mukhang maraming inanakan na babae. Lahat silang lalaki, hindi ko gusto. Pagrereklamong sigaw ni Lisa sa mga profiles ng mga iba't ibang lalaking ibinigay sa kanya ng sekretary para maka-blind date. Ngunit lahat sila hindi natipuhan ni Liza. No boyfriend since birth si Liza. Hindi nito alam kung bakit, pero wala talaga itong natitipuhan na lalaki. O sabihin na lang nating wala pang lalaking pumapatok sa standards niya na magpapababa ng kanyang mga harang sa puso. Dahil matagal na panahon, simula nung ginusto muli ni Lisa na magkaroon ng nobyo, ay ngayon sinubukan niya ulit at talagang wala na itong interes. Kaya lang naman naghahanap muli ng lalaki si Lisa para maging nobyo nito ay dahil gusto niyang magkaanak. Wala na itong pakialam sa lalaki basta magkaanak na sila. Dahil nadismaya na naman si Lisa ay naisipan na lang nito na mag-scroll sa kanyang social media hanggang sa may nakita si Lisa. Naisipan na lang nito na mag-scroll sa kanyang social media hanggang sa may nakita si Lisa na isang video ng isang babae nga buntis dahil sa sperm injection na isinagawa sa ibang bansa. Dali-daling inayos ni Lisa ang kanyang pagkaupo. Sobrang focus ito sa sinasabi ng babae sa kanyang video. Nang matapos ang video ay naisip ni Lisa, paano kung gawin niya ang ginawa ng babae? Hindi na nito kailangan pang makipagnobyo o mag-asawa para magkaanak dahil meron pala ang ganong klaseng paraan. Agad na nag-research si Lisa tungkol sa sperm injection na kanyang pinanood hanggang sa may nakita itong pribadong ospital sa ibang bansa na mapagkakatiwalaan. Hindi na nagdalawang isip pa si Lisa at nagpa-appointment ito para magpa-injection. Excited nga at kabado itong si Lisa habang nakasakay sa eroplano. Alam niyang hindi madali ang maging isang ina, ngunit desidido na talaga itong magbuntis kahit na wala pa siyang kinakasama na lalaki. Hindi naman nagtagal ay nakarating na rin siya sa bansa kung saan ang ospital na kanyang pupuntahan. Matapos niyang magpahinga, ay agad itong pumunta sa kanyang appointment sa ospital at agad na nagpaturok. Napaka-healthy ng inyong katawan kaya sigurado kung walang magiging problema ang pagkapit ng sperm sa inyong bahay bata. Nakangiting sabi ng doktor na nagturok sa kanya ng sperm ng lalaking hindi niya kilala. Nagulat pa nga nung una si Lisa nang nagtagalog ang doktor dahil mukha itong foreigner. Ngunit Pilipino pala ito na lumaki lamang doon sa bansang yun. Nagstay na muna ng ilang linggo si Lisa doon sa bansa para masubaybayan ang kanyang kalagayan. Isang linggo ang nakalipas ay nakumpirma na si Lisa ay buntis na. Tandaan niyo ma'am, sa mga unang stages ng pagbubuntis ay delikado kaya huwag po kayong magpapastress at mag-relax lang po kayo. Pagpapaalala ng doktor. Opo dok, maraming salamat po talaga. Saad ni Lisa. Masayang umalis si Lisa sa ospital dahil nasa ibang bansa na rin si Lisa at ilang taon na ang nakalipas. Nang huli siyang namasyal ay nagbakasyon na muna ito ng ilang araw sa isang sikat na resort. Nakangiting hinaplos ni Lisa ang kanyang tiyan. Excited itong makita ang kanyang anak. Pagka-uwi ni Lisa sa Pilipinas, ay agad itong naghanap ng kanyang pedya. Gusto kasi nito na laging makasigurado na walang problema sa kanyang pagbubuntis. Dahil first time rin ni Lisa na magbuntis, ay talagang nagdodoble ingat ito sa kanyang bawat kilos. Lumipas ang ilang buwan, ay dumating na rin sa wakas ang araw na pwedeng marinig ni Lisa ang heartbeat ng kanyang batang dinadala. Congratulations po ma'am! Ang lakas ng heartbeat ng mga anak niyo. Masayang sabi ng pedya ni Lisa. Mga anak? Ano pong ibig niyong sabihin?
Hindi lang iisang dinadala ko? Hindi na lang inakala ni Lisa na hindi lang nag-iisa ang kanyang anak kundi 4. Oo, tama nga. Quadruplets ang dinadalang tao ni Lisa. Sino ba naman ang mag-aakala na magiging nanay ng 4 si Lisa kahit virgin pa lamang siya? Hindi rin inaasahan ni Lisa na ang paghangad niya ng isang anak ay mabibiyayaan ito ng 4 na anghel. Juan, Jose, John, Maria, ano bang ginagawa niyo? Kanino ko pa kayo tinatawag? I want to play, kaya nga mama. Gusto naming maglaro, please. Can we just play a little more? Sunod-sunod na pagmamakawa ng mga bata kay Lisa. Napabuntong hininga na nga lamang itong si Lisa sa kakulitan ng kanyang mga anak. 6 na taon gulang na ang kanyang mga anak. Naging successful at safe naman ang kanyang pagbubuntis. Nahirapan man siya mag-anak sa 4, ngunit sa awa ng Diyos ay nailabas niya ng ligtas ang kanyang mga anak na walang problema. Kumuha rin ng tagatulong sa pag-aalaga sa mga bata si Lisa na 2, kaya hindi siya nahirapan palakihin ito habang nagtatrabaho. Ngayon na 6 na taong gulang na ang kanyang anak, nagsimula ng pumasok at makapagsimula na ito kamitin ang matagal na nga niyang pinapangarap, ang magkaroon ng sarili niyang clothing line. Matagal na itong balak ni Lisa. Naging successful ang kanyang mga clothing shop, ngunit lahat ng yun ay franchise lamang o galing sa ibang bansa na kanyang binibili. Ngayon nakahanda na nga siya ng matagal at sisimulan na ang kanyang plano na magtayo ng sariling clothing shop. Ito lang ba ang mga nag-apply na designers? Walang effect sa akin ang mga designs nila eh. Kunot noong tinignan ni Lisa ang mga resume at mga designs ng mga aplikante na ibinigay sa kanya ng kanyang sekretarya. Nag-iisip ng mabuti si Lisa kung sino sa kanila ang kanyang kukunin bilang designer ng kanyang brand. Nang biglang narinig nito ang balita. Isang balita na nagsasabing bumalik na sa kanilang bansang isa sa mga nagpasikat sa ibang bansa ng kanyang talento bilang designer. Gawin mo ang lahat para magkaroon ako ng meeting with that designer. Kakaibang naramdaman ni Lisa. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Sa kanyang kakaibang kutob, ay inisip na lang nito na baka yun ang sign sa kanyang paghahanap ng designer. Mas lalong nagulat naman si Lisa nang nakita niya ang mga designs ng sikat na designer na bumalik sa bansa at mas lalong naging sigurado sa kanyang kutob. Siya na nga talaga ang bagay para sa clothing line na bubuin ko. Sigurado ako na lahat ng nasa imagination ko ay mabubuhay niya. Excited na sabi ni Lisa sa kanyang isipan habang pinagmamasta ng mga design na kanyang na-search sa Google. Hindi naman naging madali ang pagkuha ng appointment sa sikat na designer. Noong nakakuha naman sila ng oras, hindi ito ganun katagal dahil lahat ng mga kakompetensya ni Lisa ay gusto rin siyang kunin. Kabado man si Lisa ngunit lakas loob niyang hinarap ang designer. Sa araw ng kanilang pag-uusap, naging interesado naman ang designer sa plano ni Lisa sa kanyang clothing line at sa kung anong klaseng damit ang kanyang balak ibenta under sa brand na kanyang sisimulan. Napaka-unique ang mga inisip ni Lisa na nagbigay interes sa designer. Huwag mo sanang mamasamain ang tanong ko. Gusto ko lang malaman para hindi ako magkamali in the future na magtatrabaho tayo. Curious ka? Kung bakla ako? Bi? O straight ako? Sorry ah. Gusto ko lang talaga malaman. Napatawa si Rico. Okay lang. Sanay naman na ako sa mga tanong na ganyan. Straight ako. For your information, lalaking lalaki ako. Saad ni Rico. Tahimik na lang na tumango si Lisa. Naiinis ito sa kanyang sarili dahil kung ano-ano ang mga naiisip niya. Matapos mag-usap ni Lisa at Rico tungkol sa trabaho ay sa huli, masaya si Lisa dahil
nagkapirmahan na sila ng kontrata. Masaya si Lisa dahil alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Rico bilang kanyang designer. Ngunit sa hindi maintindihan na paraan, hindi ito mapakali sa tuwing katabi niya si Rico. Huwag mong sabihing love at first sight. Sa edad kong to, 30 na ako, wake up Lisa. Ngayon ka pa ba talaga magkaka-interes sa lalaki? Galit na sigaw ni Lisa sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas, nang nakapagpirmahan ng kontrata sina Lisa at Rico, ay naglipat na ng mga gamit kaagad si Rico sa opisina ni Lisa. Doon niya isasagawa ang design ng mga iniisip ni Lisa at siya rin ang magkahawak ng mga bagay tungkol sa proseso sa paggawa ng mga damit na kanyang dinesign hanggang sa tuluyan ng magawa ito ng mga trabahador ni Lisa na hindi na nga siya kailangan. Mama, sige na please. Isama mo naman kami. Kaya nga mama, wala kaming school, please. Please, mama. Hindi po kami magiging makulit doon, mama, please. Sabay-sabay na tumakbo ang mga bata kay Lisa hanggang nagpapakyut sa kanilang ina. Naging busy kasi si Lisa at naiiwan parati ang mga bata sa kanilang bahay dahil bakasyon nila. Naawa naman si Lisa sa kanyang mga anak. Iniisip niya na hindi naman siguro magiging masama kung isasama niya ang 4 niyang anak sa trabaho para makalabas naman sa kanilang bahay. Napabuntong hininga na nga lamang ng malalim si Lisa habang nakangiting tinitigan ang kanyang mga anak na nagpapakyut sa kanya at nakanguso pa ang mga to. O siya, sige na nga, may magagawa pa ba ako? Pero bukas na lang at ayusin ko muna ang aking opisina para hindi kayo maboring doon. Mas lalong napanguso ang mga bata sa lungkot. Pero dahil matatalino ang mga anak ni Lisa at malawak ang pag-iisip, kahit mga bata pa lamang sila, ay naintindihan nila ang gustong sabihin ng kanilang ina, kaya hindi na sila muling nangulit pa kay Lisa. Napangiti naman si Lisa nang sumang-ayon ang kanyang mga anak. Marami kasing nakakalat na mga papeles ang kanyang opisina at mga babasagin kaya gusto niya muna itong baguhin para kahit wala sa opisina si Lisa ay makakahinga siya ng maluwag dahil makakapaglaro sila ng maayos doon at hindi delikado. Agad namang nagayos si Lisa para pumasok sa trabaho matapos nilang kumain. Naglalaro na lamang ang mga bata sa sala habang hinihintay ang kanilang ina para magpaalam bago umalis. Ayoko. Gusto kong sumama kay mama. Ayoko na dito. Nakangusong pagrereklamo ng bunso sa magkakapatid at nag-iisang babae na si Maria. Wala tayong magagawa, antayin na lang natin ang kinabukasan. Kalmadong sabi naman ng panganay ng mga kambal na si Juan. Ewan, hindi ka ba nagsasawa rito sa loob ng bahay? Malungkot naman na sabi ng isa sa mga magkakapatid na si Jose. Kaya nga Juan tara sumama na lang tayo kay mama. Pagpupumilit ng isa na si John. Kunotong tinignan ni Juan ang kanyang kakambal. Alam nito na may plinaplano na naman ang mga ito kaya agad na tinanong ang gusto nilang gawin. Habang sila ay nag-uusap, hindi na napigilan pa ng panganay sa mga kambal na sumang-ayon. Kaya naman plinano nila kung paano sila makakasama sa opisina ng kanilang ina. Pinag-usapan ng mga magkakapatid na habang wala ang kanilang ina ay pumasok na sila sa kotse kapag ito ay naipwesto ng kanilang driver sa harap ng kanilang bahay. Tahimik na hinintay ng mga kambal ang pagdating ng kotse at nang dumating ay hindi na sila nagdalawang isip pa na pumasok sa likod ng kotse na hindi nakikita ng kanilang driver na abala sa pagpupunas ng mga bintana sa harap ng kotse. Humagikgik sa tuwa ang mga magkakapatid nang nagawa nila ang kanilang plano. Nagtaka naman agad si Lisa kung bakit wala ang kanyang mga anak. Sanay kasi itong makikita sila sa sala na hinihintay siya bago pumasok sa trabaho para magpaalam. Nagtatampo siguro ang mga anak ko dahil hindi ko sila maisasama. Di bale simula bukas isasama ko na sila.
Nagkibit-balikat na lamang si Lisa at kinausap ang mga tagabantay ng mga bata. Ang alam ng mga tagabantay ay nasa kwarto nila ang mga bata habang sila'y naglilinis ng kusina. Hindi na lang nila inakala na wala na pala ang kanilang mga alaga at nakasakay sa kotse ni Lisa papunta sa kanyang trabaho. Agad namang dumiretso si Lisa sa meeting room para makausap ang kanyang mga empleyado dahil alam na ng mga bata ang daan papunta sa opisina ng kanilang ina. Hindi sila nahirapan na makapunta doon. Abala sa pagdodrawing si Rico ng kanyang mga design nang napansin niyang may 4 na bata siyang katabi na pinapanood dito. Pakurap-kurap ang mga mata ni Rico dahil sa kakaibang pagtingin ng mga bata sa kanya. "Wow, ang galing mo!" namamanghang sabi ni Maria. Ngayon lang kita nakita dito, bago ka po ba rito? Curious naman na tanong ni Jose. Ang gwapo mo pero mas gwapo ko, di ba, Juan? Nakangiting tanong naman ni John. Wala pa ba si mama namin po? Ano pong ginagawa mo? Anong drawing po yan? Curious na pagtatanong naman ni Juan. Hindi alam ni Rico kung paano ito magre-react sa mga bata. May kakaiba itong nararamdaman sa mga bata na nahuhugot papalapit sa kanya sa mga bata. Sa isang tingin nakala ni Rico na tinitignan niya ang kanyang sarili sa 4 na salamin. Malakas na iniling-iling ni Rico ang kanyang ulo. "Anong ginagawa niyo rito? Anong pangalan niyo? Asan ang mama niyo?" Masayang ikinuwento ng mga bata ang kanilang ginawa sa pagsunod sa kanilang ina. Hindi nakala ni Rico na may mga anak pala si Lisa. Napangiti naman si Rico habang pinapakinggan ng kwento ng mga bata. Sa hindi maintindihan na bagay, ay naaliw naman si Rico sa mga bata at nakipagkwentuhan nito. Napakagaan ng kanyang pakiramdam sa mga bata. Inisip na lang ni Rico na kaya magaan ang kanyang pakiramdam sa mga bata dahil mahilig ito sa kanila. Laking gulat na lamang ni Lisa. Napagpunta niya sa kanyang opisina ay nakita niya ang kanyang mga anak sa labas ng opisina at nakikipaglaro kay Rico. "Anong ginagawa niyo dito?" Mama, bakit po ang tagal nyo? Sinabihan ko po sila mama pero sumama pa rin po ako eh. Mama, nagtago kami sa likod ng kotse. Nagulat ka po ba, Mama? Sunod-sunod na sad ng mga anak nito. "Nako talaga kayong mga bata. Pasensya na Rico sa abala." Napatawa naman si Rico. "Hindi naman, naaliw din naman ako sa mga cute na mga anak mo. Pasensya na talaga. Huwag kang mag-alala. Wala naman silang naabala natuwa rin ako. Kahit paano hindi ako na-bored at nakapagpahinga sa trabaho." Sad pa ni Rico. Pinagalitan ni Lisa ang kanyang mga anak ngunit hindi niya na nga ito pinahatid pa uwi. Inisip na lamang niya na wala namang masama na andun na sila lalo na at naaliw ang kanyang mga anak kay Rico. Hindi nga lang makapag-focus sa trabaho si Lisa at panay silip sa labas ng kanyang opisina. Nahihiya kasi ito dahil hindi na nilulubayan ng mga bata si Rico, pero sa kabila ng kakulitan ng mga bata ay hindi naman ito nakaistorbo kay Rico. Masaya itong nakilala ang mga bata at nakasama. Hindi nga lang maintindihan ni Rico kung ano ang kanyang nararamdaman. Nakakaibang hugot sa kanya ng mga bata. Lagi nang nakakasama ni Rico ang mga ito at isa na nga rin ito sa mga dahilan kung bakit niya pinaghahandaan ang pagpasok sa kanyang trabaho. Wow, ang dami mong dalang snacks. Thank you po. Masarap po itong gustong-gusto po namin, ang kambal ko. Thank you po, Tito Rico. Masayang pinagsasasabi ng mga bata nang natanggap nila ang gustong-gusto nilang pagkain mula kay Rico. Natawa naman si Rico dahil ang pagkain na gustong-gusto niya ring kinakain ay paborito rin naman pala ng mga bata. Nanlalambot si Lisa sa tuwing nakikita niya ang pagsasama nila Rico at ng kanyang mga anak sa labas ng kanyang opisina. Kahit sabihin ni Lisa na sa loob na lang ng kanyang opisina na maglagay ang mga bata para hindi maistorbo si Rico na mismong nagsabi
na masaya siyang makasama ang mga bata. Hindi naman na humindi pa si Lisa at nagpasalamat na lamang kay Rico dahil sa tuwa na nakikita niya sa mga mukha ng kanyang mga anak. Ano pong ginagawa niyo? Bakit ka po nagsasalamin? Ako nga rin po pasalamin. Kaya nga po tignan din po namin ang itsura namin. Pangungulit ng mga bata kay Rico na nag-aayos ng sarili sa kanyang itsura sa salamin. Natatawa ang ibinigay ni Rico ang kanyang salamin sa mga bata. Mas lalong natuwa ito nang nakitang ginaya siya ng mga ito sa pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. Ang gwapo natin. Kaya nga ang gwapo natin. Ako ang pinakagwapo kasi akong unang lumabas. Buti na lang nag-iisa akong babae kaya nag-iisa akong maganda. Ako kaya ang pinakagwapo sa lahat. Natatawang sad naman ni Rico. Tuwang-tuwa na lamang talaga si Rico sa bawat araw na nakakasama niya ang mga bata. Mas lalo kasi itong natutuwa sa tuwing nagpapakita ng pagkahawig sa ugali ang mga bata sa kanya. Habang si Lisa naman ay bumibilis ang tibok ng puso sa tuwing nakikita niya ang pagkakahawig nila Rico at ng kanyang mga anak. Meron na rin kasing kumakalat sa kumpanya ni Lisa na si Rico ang ama ng mga bata. Sa tuwing iniisip niya ang mga kumakalat na usapin, bumibilis ang kanyang tibok ng puso at nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Mas lalong inobserbahan ni Lisa ang mga bata at si Rico. Dahil nakilala na rin niya si Rico habang tumatagal, ay talagang minsan nakikita niya si Rico sa mga bata. Minsan nga naiisip ni Lisa na baka siya ang ama ng mga bata pero dahil imposible ay pilit itong inaalis ni Lisa sa kanyang isipan. Samantalang si Rico naman ay napalapit na ng husto sa mga bata. Iniisip niya pa nga kung minsan kung ganun ba ang pakiramdam ng mga may anak. Halos sa bawat pagpasok at pag-uwi ni Rico ay ang mga bata ang nasa kanyang isipan. Walang araw o minuto ang nagdaan na hindi niya inisip ang mga bata. Nai-spoil na ang mga anak ko sa iyo, Rico. Natatawang sad pa ni Lisa. Sino ba naman ang hindi mapapamahal sa mga anak? Naubod ng kakyutan. Natatawang sad din ni Rico. Dahil sa iyo kahit papaano ay natutuwa sila sa araw-araw sa kanilang bakasyon. Bakit naman bigla kang nalungkot? Tanong ni Rico. Sa sobrang dami kong ginagawa para sa clothing line, nawawalan na talaga ako ng oras sa kanila. Nagigilty na nga ako dahil sa ganitong paraan ko lamang ni sila na ilalabas ngayon na bakasyon nila sa school. You are a good mother, Lisa. Saksi ako doon. Kahit anong busy mo, kapag tinawag ka nila or hinanap ka, hindi ka nagdadalo ang isip na itigil ang ginagawa mo at binibigyan sila ng atensyon. Don't worry. You're a good mom and the kids know it too. Nanlambot si Lisa. Parang hinahaplos ang kanyang puso sa mga narinig kay Lisa. Sa mga salitang iyon ay mas lalong gumaan ang kanyang loob kay Rico at tuluyan lang nawala ang ilang na nararamdaman ni Lisa sa tuwing nagkakasama sila ni Rico. Ang ilang ay napalitan ng kaba. Ang dating hindi mapakaling si Lisa, sa tuwing kasama si Rico ngayon ay hindi magawang makapag-isip ng maayos dahil sa kaba. Sa tuwing nararamdaman ang presensya ni Lisa. Maghulos dili ka, Lisa. Hindi porket mabait ay mai-inlove ka na. Tumigil ka, heart, tumigil ka, wala akong oras sa lalaki at may mga anak ako. Inis na sabi ni Lisa sa kanyang isipan. Salamat. One of these days, ilalabas kita at I'll treat you to a good drink. Napatawa si Rico. Hahantayin ko ang araw na yan. Sad pa nito. Matapos ang saglitang usapan nila Lisa at Rico ay agad na pumasok si Lisa sa kanyang opisina. Hindi nito kinaya ang sobrang bilis. Natibok ng kanyang puso na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga ng maayos. Dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Dahil napaayos na ni Lisa ang kanyang opisina ay wala na nga itong problema
na makakapahamak pa sa mga bata. Pati itong si Rico ay inayos ang kanyang space para sa mga bata kaya ang kinalabasan, nagmukhang daycare na ang floor kung saan ang opisina ni Lisa at working station ni Rico. Sobrang napalapit ang loob ni Rico sa mga bata habang nakakasama niya ito sa trabaho. Si Lisa naman hindi na maalis pa sa kanyang isipan kung si Rico nga ba ang ama ng kanyang mga anak. Kasalanan talaga ito ng mga chismis dito sa office eh. Hindi na tuloy maalis sa isip ko ang mga pagkahawig ng mga bata kay Rico. Nakangusong sabi ni Lisa sa kanyang isipan. Napansin naman ni Rico si Lisa na balisang pumasok sa kanyang opisina. Masyadong napapaisip si Lisa na hindi niya napansin na sumusunod na pala si Rico sa kanyang likod, papasok sa kanyang opisina. Samantalang ang mga bata naman ay humahagik-gik sa tuwa habang sinusundan si Rico sa likod. Para tayong naglalaro ng train-train, Chuchu. Shh, huwag ka nga maingay, mapapansin nila tayo. Dahan-dahan lang sa paglalakad, baka matapakan pa ako ha. Masayang saad ni Maria, pagsusuway ni Juan at pagpapaalala naman ni Jose. Habang si John naman, nakangiting kumakanta ng train-train chuchu. Abala pa rin sa pag-iisip si Lisa, kaya naman ang bigla itong humarap ay nakabangga niya si Rico. Sa banggaan naman nila ni Rico ay isa-isang nabangga ang mga bata sa isa't isa mula sa paanan ni Rico. Nakahawak sa bewang si Rico habang nakasandal ang dalawang palad ni Lisa sa dibdib ni Rico. Rico, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lisa. Parang ang lalim kasi ng iniisip mo kanina, kaya sinusundan kita. Magsasalita na nga sana si Lisa. Nang biglang nagsalita ang mga bata, ay kinagulat ni Lisa. Agad niyang pinilit na umalis sa mga bisig ni Rico ngunit na out of balance ito. Hinila naman kaagad ni Rico si Lisa mula sa kanyang bewang na naging rason sa muling pagsandal ng mga kamay ni Lisa sa dibdib ni Rico. Napalunok naman si Lisa sa kanyang nahahawakan. Parang nawala sa sarili si Lisa at kusang gumalaw ang kanyang mga kamay. Pinindot-pindot niya ang dibdib ni Rico. Namula naman si Rico ngunit napangisi nang marinig ang lumabas sa bibig ni Lisa. Wow, thank you? Nanlaki ang mga mata ni Lisa sa gulat at agad na kumawala sa hawak ni Rico. Curious naman na tinitignan ng mga bata si Rico at Lisa. Hindi ko akalain na mahilig ka pala sa mga muscles. Napatawa na nga lamang tuloy si Rico. Nananaginip lang ako, sad naman ni Lisa. Mama, paano ka pang nananaginip kung gising ka po? Kaya nga mama pwede bang managinip ang gising? Mama, you are weird. Can I also dream while gising po ako, mama? Sunod-sunod na sabi ng mga bata. Natawa naman si Rico habang si Lisa ay tinalikuran sila dahil sa kahihiyan. Pilit na umubo si Lisa at lakas loob na hinarap si Rico. Oo nga pala Rico, free ka ba mamayang gabi? Tanong ni Lisa. Oo, bakit? Yung sinabi kong ililibre kita ng drinks. Bale magde-date tayo mamaya? I-date mo ko? Anong date? Hindi it's my way of saying thank you lang. Pagdadahilan naman ni Lisa. Talaga? O baka naman balak mong... Hindi na ituloy ni Rico ang kanyang sasabihin at napahawak na lamang sa kanyang dibdib. Namula naman kaagad ang buong mukha ni Lisa. Bahala ka. Sumama ka kung gusto mo. Kung ayaw mo wag. Natawa na lang sa kakusungitan ni Lisa si Rico. Samantalang ang mga bata ay natawa dahil sa pamumula ng mukha ng kanilang ina. Maagang natapos ni Lisa ang kanyang trabaho kaya naman napagdesisyonan nga niyang ipasyal ang kanyang mga anak at kumain sa labas bago iuwi ang mga ito. Pagka-uwi naman nila Lisa ay agad na nakatulog ang mga bata dahil sa sobrang pagod sa paglalaro. Nang nakatulog na ang mga bata,
Saka naman ito sinabihan ang mga yaya ng mga bata at nagbihis na. Dahil sa daming ginawa at pagod na naramdaman ni Lisa ay gusto nitong magliwaliw. Nag-text naman sa kanya si Rico na sasama ito kaya makipagkita na ito sa kanya sa isang pribadong club. Naging maayos naman ang inuman nila Rico at Lisa. Nag-enjoy itong kausap si Rico at sa hindi maintindihang paraan, naging komportable naman si Lisa kay Rico. Pati si Rico, hindi inaasahan na mag-e-enjoy siya sa simpleng pag-uusap nila ni Lisa. Kung sinabi mo sana na mahina ka sa gantong alak, edi sana pinigilan kita sa pag-iinom. Napatawa na lamang si Rico. Nag-enjoy lang talaga ako, Lisa. Ang saya mong kasama. Tigilan mo nga ako. Lasing ka na, tara. At I'll call you a taxi. Maraming salamat, magandang Lisa. Sad na lamang ni Rico. Namula naman si Lisa sa pagkindat ni Rico. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Lisa sa nakakasilaw na pagngiti ni Rico sa kanya. Laking pasalamat ni Lisa at agad itong nakakuha ng taxi para kay Rico. Bago sumakay sa taxi si Rico, ay binigay niya ang kanyang calling card kung asan ang private number ni Rico. Tawagan mo ko parati Sad ni Rico. Napatawa si Lisa. Marami pa tayong tatrabahuin, kaya kailangan kita tawagan. Sad naman ito. Nakaka-disappoint, dapat tawagan mo ko para sabihin na namimiss mo ko. Pilyong saad ni Rico. Umuwi ka na nga. Kung ano-anong sinasabi mo Natawa na lamang si Rico at hinila si Lisa papalapit sa kanya at marahan na hinalikan ang gilid ng labi ni Lisa. Hindi naman nakareact kaagad si Lisa, kundi nakatulala lang ito kay Rico. Nginitian ito ni Rico ng napakatamis ng ngiti bago tuluyang sumakay sa taxi at lumabas. Pakurap-kurap ang mga mata ni Lisa na tinignan ng taxi kung saan nakasakay si Rico. Napahawak ito sa gilid ng kanyang labi at napalunok. Nako, hindi pwede to. Mahinang bulong ni Lisa sa sarili. Umiling-iling na lamang si Lisa at pilit na kinalimutan ang nangyari. Nakita ni Lisa ang calling card na kanyang hawak at kunot noong binasa ito. Ibang calling card ang ibinigay ni Rico pero ang kumuha ng atensyon ni Lisa ay ang pangalan ng isang company sa card. Iyon, ang pangalan ng ospital kung saan siya nagpaturok para mabuntis sa mga bata. Napasinghap naman ng malalim si Lisa sa realization na pumasok sa kanyang isipan. Muling naalala ni Lisa ang lahat ng pagkasimilar ng kanyang mga anak kay Rico at ang mga muka ng mga bata at si Rico. Ang mabilis na tibok ng kanyang puso dahil sa simpleng halik ni Rico sa kanya ay napalitan ng mabilis na tibok dahil sa sobrang kutob at kaba. Pagka-uwi ni Lisa ay agad nga niyang hinanap ang calling card ng ospital kung saan siya nagpaturok. Hingal na hingal itong pinagmasdan ang dalawang calling card at parehas na parehas ang dalawang calling card. Siya ba? Siya ba ang ama ng mga bata? Hindi alam ni Lisa kung ano ang kanyang gagawin. Sasabihin ba niya ito kay Rico o hindi? Natataranta na ito sa loob ng kanyang kwarto nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Ma'am, nagising kasi ang mga bata at hinahanap kayo. Kagigising na sabi ng yaya ng mga bata. Tumango naman si Lisa at pilit na ikinalma ang kanyang sarili. Nagpalit ito ng damit at agad na pumunta sa kwarto ng kanyang mga anak. Bakit mga anak? Nanaginip ba kayo? Si Maria po ang nanaginip, Mama. Inaantok na sabi ni Juan habang sina Jose at John. Pilit nga na pinapatahan si Maria na umiiyak. Niyakap naman ni Lisa si Maria at hinele habang nakaupo sa kanilang kama. Ang tatlong mga bata naman ay sumiksik sa katawan ng kanilang ina. Napangiti naman si Lisa. Malalaki na ang kanyang mga anak ngunit malambing pa rin
Sa kanya kaya naman natutuwa ito. Minulat naman ni Maria ang kanyang mga mata nang nagawa niya ng kumalma. Ginitian ito ni Lisa at hinalikan sa noo. Let's go to sleep, Mama. Hindi na po ako scared sa dream ko kasi andito ka na po eh. Malambing na sabi ni Maria. Excited na ako bukas. Masayang sabi naman ni John habang nakapikit. Ano kayang larong lalaruin natin ni Tito Rico? Excited na sabi naman ni Juan. Kahit ano basta gusto ko kasama natin si Tito Rico mag-play. Nakangiting sabi naman ni Jose. Shh, let's sleep na. Kids? Humiga na rin si Lisa sa kama ng kanyang mga anak at napaisip na pagdesisyonan nga ni Lisa na sabihin ito kay Rico para malaman kung siya nga ang ama ng mga bata. Matagal nang naghahanap ng ama ang kanyang mga anak, lalong-lalo na noong sila ay nagsimulang mag-aral. Nakikita kasi ng mga bata ang iba nilang kaklase na may kasamang ama kaya nagtataka sila kung bakit wala silang ganoon. Napabuntong hininga na lamang si Lisa at muling tinignan ang kanyang mga anak na nakabalik sa kanilang tulog. Hinayaan na lamang ni Lisa na siya ay sakupin ng kanyang antok. Kinabukasan ay pagpasok ni Lisa sa kanyang opisina ay niyaya niya kagad si Rico. Nagtataka nga si Rico kung saan sila pupunta dahil hindi ito masabi-sabi ni Lisa. Saan ba talaga tayo pupunta? Huwag mong sabihin na kikidnapin mo na ako. Tanong ni Rico. Rico, seryosong usapan. Nagpa-donate ka na ba ng sperm mo? Diretsahang tanong ni Lisa. Ano? Oo. Bakit mo natanong? At paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Rico. Alam mo bang, nagpa-inject din ako? Ha? Tanong ni Rico. Nagtatakang tinignan ni Rico si Lisa na abala. Sa pagdadrive, nang narinig ni Rico ang kulitan ng mga bata sa likod ng sasakyan, ay lumaki ang kanyang mga mata. Nanlalaki ang mga mata ni Rico, nanilingon ng mga bata tinignan naman ng mga bata pabalik. Si Rico at natawa. Bakit po Tito? Scary face po kayo. Kaya nga po Tito lucky po eyes. Tito, hindi mo bagay Tito, you look funny, hindi scary. Nagtatawanan na sunod-sunod na sabi ng mga bata. Pilit na lamang na ginitian ni Rico ang mga bata at napatingin sa seryosong mukha naman ni Lisa. Nang nakarating na nga sila sa ospital, hindi magawang mag-isip ng maayos na Rico. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng kanyang anak. Hindi niya akalain na magkakanak siya sa ganun na paraan na magiging successful ang injection ng sperm. Agad naman na nagpa-DNA test ang mga bata at si Rico. Kailangan na lang nilang antayin ng ilang araw ang resulta. Mabuti na lang at hindi na nga nila kailangan pang bumalik sa ospital dahil i-email na nga lamang ang resulta at hindi kaya ipapadala sa opisina ni Lisa. Paano kung ako ang ama ng mga bata? Seryosong tanong ni Rico. Hindi ko alam. Nasa iyo na kung magpapakilala ka o hindi. Sagot naman ni Lisa. Ngayon na nalaman kong nagpa-inject ka rin sa ospital na yun. Kung saan ako nag-donate, alam kong anak ko na sila. Ngayon intindihan ko na ang kakaibang pakiramdam ko sa mga bata. Tatanggapin mo ba sila? Magpapakilala ka ba? Oo. Ako ang ama nila. Kahit sa ganung paraan sila nabuo. Akin pa rin ang mga bata, anak pa rin natin ang mga bata. Parang hinahaplos ang puso ni Lisa sa mga salitang naririnig niya kay Rico. Laking pasasalamat na lamang ni Lisa na ang ama ng kanyang mga anak ay katulad ni Rico. Sa mga sumunod na araw ay kahit na hindi pa nakumpirma na ama ng mga bata si Rico, ay lagi na itong dumadalaw sa bahay nila para makasama ang mga bata. Sobrang tuwa ng mga bata dahil lagi na nga lamang nilang nakakasama si Rico habang si Lisa naman tumatagal, naiilang nga kay Rico dahil sa palaging pagsasabi nito ng mga matatamis na salita na nagpapabilis ang tibok ng puso ni Lisa. Hindi pa naman siya sanay sa mga ganito. Nang dumating ang araw na may na-receive si Lisa
Na-email ay sabay naman ng pagdating ng original copy ng DNA test nila. Hindi naman na nagsayang ng oras si Lisa at agad nang pinatawag si Rico sa kanyang sekretary sa telepono. Pagkapasok ni Rico, hindi na ito nagtanong kung bakit siya tinawag dahil sa hawak-hawak na envelope ni Lisa. Napalunok naman si Rico sa kaba. Alam niya sa kanyang puso na anak niya ang mga bata pero noong nakita niya ang resulta sa kamay ni Lisa, hindi nito napigilang makaramdam ng kaba. Bakit hindi mo pabuksan? Kinakabahang tanong ni Rico. Huwag kang ang kabahan, pati ako kinakabahan eh. Saad naman ni Lisa. Hindi ko mapigilan, buksan mo na. Nanginginig ang mga kamay ni Lisa na binuksan ang envelope at inilabas ang resulta. Pagkabasa ni Lisa sa resulta ay nakumpirma na si Rico nga ang ama ng mga bata. Rico, huwag mong sabihin na hindi kasi hindi ako maniniwala dahil sa lukso ng dugo na aking naramdaman. Hindi. Ha? Tanong ni Rico. Hindi mali ang sinabi mo, ikaw nga ang ama. Malawak na napangiti si Rico at nagbandaling naglakad, papalapit kay Lisa. Agad namang kinuha ni Rico ang resulta sa pagkahawak ni Lisa at napatalon sa tuwa nang nakita niya mismo na siya nga ang ama ng mga bata. Sa sobrang tuwa ay umikot ito sa lamesa ni Lisa para makalapit sa kinauupuan ni Lisa at niyakap ito ng mahigpit. May pamilya na ako! Sigaw pa ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Lisa sa sinabi ni Rico. Sa pagkasabi kasi ni Rico, alam niyang kasali siya sa pamilya na binanggit ni Rico. Napakabilis ang tibok ng puso ni Lisa at namumulang napatingin kay Rico. Rico, hindi mo naman ako kailangan panagutan dahil hindi natin ginawa sa ganung bagay ang mga anak natin. Alam ko, Lisa, pero ikaw pa rin ang ina ng mga anak ko. At sa totoo lang, hindi lang yun. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lisa. Secret ko na muna. Napanguso naman si Lisa sa pagkabitin sa mga sinabi ni Rico. Sige, bigyan na lang kita ng clue. Noong una nagdadalawang isip pa ako dahil natatakot akong hindi ako makapasok ng buo sa pamilya niyo o hindi ako magustuhan ng mga bata. Pero ngayon na nalaman kong ako ang ama nila. Ano? Ito ang clue. Hindi na nagsalita pa si Rico at nagtakang tinignan ni Lisa si Rico. Magsasalita na nga sana si Lisa nang bigla siyang hinalikan sa labi ni Rico. Hindi lang pala ako nakakaramdam ng ganito, kundi pati siya. Mahinang sabi ni Lisa sa kanyang isipan. Napapikit naman si Lisa at napahawak sa balikat ni Rico. Nagulat naman si Rico nang hinahalikan siya pabalik ni Lisa pero hindi naman nagtagal ang pagkagulat ni Rico. Napapikit na rin ito ng kanyang mga mata at hinawakan ng batok ni Lisa para mas lalong maipalalim ang kanilang halikan. Natigilan na lamang ang dalawa nang biglang pumasok ang mga bata sa opisina ni Lisa kaya naman naitulak ni Lisa ng malakas si Rico na ikinatumba nito. Napangiwi sa sakit si Rico dahil sa kanyang pagkatumba. Mama, ano pong gawa niyo ni Tito? Naglalaro po kayo? Not fair, gusto rin ko pong kalaro si Tito eh. Play with us din po, please. Pagpapakyut na sa adaman nila Jose, Maria, John at Juan. Nagkatingin na naman sina Lisa at Rico at sabay na natawa sa mga bata. Simula nung araw na yun, ay naging bukal na nga sa kanyang nararamdaman si Rico kay Lisa. Pakiramdam nga ni Lisa ay para siyang teenager. Sa panliligaw sa kanya ni Rico hanggang tumatagal ay mas lalong nagiging sigurado na nga lamang si Lisa sa kanyang nararamdaman kay Rico. Nagpakilala na nga rin si Rico na ama ng mga bata. Nung una nagtaka nga ito at nalito dahil ang alam nga nila ay tito lamang nila ni si Rico, ngunit nang tumagal ay naintindihan na rin nila na papa nga talaga nila si Rico. Hindi rin naman nagsayang ng oras si Rico at sinisigurado niya talagang sa bawat oras o minuto na siya ay walang trabaho ay pinagtutuunan niya ng pansin ng mag-iina.
Kulang na nga lang ay sa bahay siya nila Lisa matulog. Dahil sa pag-iba ng tawag ng mga bata, ay hindi naman na nagtagal pa. Kumalat na rin ito sa mga empleyado. Hindi naman ito pinansin nila Lisa at Rico dahil totoo naman ang mga kumakalat ngunit hindi rin nila ito sinasabing totoo sa kanila. Dahil ang mahalaga kina Rico at Lisa ay masaya sila ng mga bata. Ayaw mo ba rito? Hindi pa kasi ako nakapunta rin. Gusto kong makasama kayo rito. Eh di dyan na tayo. Alam mo naman ang mga bata basta may mga maglalaro, mag-enjoy sila. Sobrang excited naman ni Rico. Natapos na niya kasi ang lahat ng designs at lahat ng kanyang design ay natanggap ni Lisa. Namanghanga itong si Lisa dahil parang nakikita ni Rico ang mga ini-imagine na design niya para sa kanyang clothing line. Matapos ang kanilang kontrata, ay in-offer ni Rico ang kanyang sarili sa kumpanya ni Lisa. Nag-offer ito na maging partners na lang sila. Lahat ng design ni Rico ay para lamang sa clothing line ni Lisa. Ibig sabihin, ay designer ni Lisa si Rico at wala ng iba. Agad namang pumayag si Lisa dahil hindi nga niya ma-imagine ang kanyang opisina na wala si Rico. Nang nakapunta na sila sa isang malawak at sikat na play park, hindi lang para sa mga matatanda, kundi para sa mga bata, na-excite naman si Rico lalo na ang mga bata. Natawa pa nga itong si Lisa nang sabay pa ang mag-aamang napawaw sa kanilang nakikita at magkakatabi pa nga kaya mas lalong napapansin ang kanilang pagkakahawig. Mama, ang tagal nating hindi nakapunta rito. Excited na ako ulit maglaro dito. Namiss ko po ito, Mama. Sunod-sunod na sigaw ng mga bata. Nawala naman ang excitement sa mukha ni Rico at napatingin sa mga bata. Nakapunta na kayo rito? Oo ito ang laging pinupuntahan namin ng mga bata. Napatagal lang ang balik dahil naging busy. Ganun ba? Oh, bakit bigla ko nalungkot? Hindi man namin first time dito pero first time namin makasama ka rito. First time makasama ng mga bata. Ang mama at papa nila dito, favorite nilang place to. Napangiti naman si Rico sa sinabi ni Lisa at parang hinahaplos ang kanyang puso. Huminga ng malalim si Rico at sumigaw ng tara na sa mga anak. Napakasaya ng pakiramdam ni Lisa habang pinapanood ang mag-aama na nag-e-enjoy sa paglalaro. Ang problema nga lang ni Lisa sa araw na yon ay kung paano niya pagsasabihan si Rico dahil mas matindi pa ito sa mga bata sa pag-e-enjoy at pagkain. Eto Lisa, pwede naman na ata kaming kumain ng ice cream. Kaya nga po, Mama, please. Please, Mama, isa lang po. Magbibehave na po ko. Ako rin, Mama, please. Kakain ko na po lahat ng veggies ko. Dire-diretsong nagsalita ang mga bata matapos magsalita ni Rico. Napabuntong hininga na lamang si Lisa sa itsura ng 5. Pakiramdam niya, naging 6 bigla ang kanyang anak. Hindi lang ang mga bata ang dapat niyang pagsabihan, kundi pati ang ama. Ang ama ba naman kasi ang promotor ng mga matatamis na pagkain. Pero nang muling titigan ni Lisa ang mga bata at si Rico ay matatawa na nga lamang siya. Sige na nga, pagtutulungan niyo pa ako Napatawa na lamang si Lisa at napayehe naman ang mga bata pati na rin si Nico. Natawa na lamang ng malakas si Lisa. Patuloy na nag-enjoy ang mga ito hanggang sa naisipan na nga nilang kumain ng dinner sa labas bago umuwi. Masayang nagkukulitan sa Rico at ng mga bata nang biglang nakatingin sa kanila na isang babae sa labas ng restaurant. Nagtaka naman si Lisa kung sino yun. Nakatingin lang ito na parang nagulat sa pagkakita sa kanila pero nang sinundan ni Lisa, ang tingin ng babae nakita niyang si Rico ang kanyang tinitignan. Rico, kilala mo ba siya? Nalingon ni Rico ang tinuturo ni Lisa. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita ang babaeng hindi niya akalaing makikita pa niya.
Ang saya sa kanyang muka ay nawala agad sa pagkakita sa babae. Nag-aalinlangan itong tumingin kay Lisa na biglang nag-iwas ng tingin. Mauna na kayo sa loob, susunod na lang ako. Sige, tara na mga anak. Papa, huwag kang magtatagal pahabol na sigaw ni Maria sa ama. Pilit nga nang initian ni Rico ang anak bago hinarap ang babaeng matagal niya nang hindi nakita. Ang babaeng unang-unang nanakit sa kanya. Una niyang minahal at ang una niyang kasintahan na si Pia. Kamusta ka na? Nahihiyang tanong ni Pia. Maayos. May kailangan ka ba? Wala naman, nagtaka lang ako kasi may kasama kang mag-iina. Asawa mo? Kinakabahan na tanong ni Pia. Magiging asawa pa lang. Sige na, baka inihintay na ako ng mag-iina ko. Mga anak mo ba yun o anak ng girlfriend mo? Pahabol na tanong pa ni Pia. Kunot noong tinignan ni Rico si Pia. Nagtaka naman si Pia kung bakit ganun na nga lamang ang naging reaksyon ni Rico sa kanya. Kahit ano kasing ginawa ni Pia noon, habang sila pa ni Rico, hindi ito minsan tinignan ng masama ni Rico. Mga anak ko sila, mga anak namin. Yun lang ba ang kailangan mo? Ang tagal kitang hinanap. Malambing na sabi ni Pia. Bakit mo naman ako hinanap? Hindi ba ikaw ang nangiwan sa akin? Hindi naman na nakapagsalita pa si Pia. Agad na tinalikuran nga ni Rico si Pia at pumasok na sa restaurant. Pagkaupo niya sa kinauupuan nila Lisa at ng mga bata, ay agad niyang kinausap si Lisa na nagiiwas ng tingin. Dati kong kasintahan, yun lang yun. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag. Hindi naman tayo magkasintahan. Teretsahang saad naman ni Lisa. Nagtaka naman si Rico sa biglang pagsusungit ni Lisa. Hindi rin maintindihan ni Lisa kung bakit ganun na lang ang kanyang nararamdaman. Naiinis ito sa kanyang sarili. Bakit ako nagsaselos? Nakipag-usap lang siya sa isang babae, wala namang kaso yun. Tsaka hindi porket naghalikan kami na. Mariin na sabi ni Lisa sa kanyang isipan. Pero sa kaligitnaan ng kanyang pag-iisip, ay naalala niya ang itsura ni Rico na nakita niya ang dati niyang kasintahan. Doon ay nalaman niya na kung bakit siya naiinis. Hindi dahil sa selos, kundi dahil natataranta siya. Dahil alam niyang meron pang importansya ang dati niyang kasintahan sa kanyang puso. Hindi naman nagawang makipag-usap ni Lisa nang maayos at naging balisa sa buong pagkain nila sa restaurant. Nang naihatid na ni Rico ang mga ito, sa bahay ni Lisa ay agad nga niyang inasikaso ang mga bata para matulog. Papa, aalis ka na naman po ba? Hindi po ba pwede ikaw sleep dito? Kaya nga, Papa, dito ka na lang po with us, please. Ayaw mo pa po ba kaming kasama? Sunod-sunod na pagtatanong ng mga bata. Hinalikan na lang ni Rico sa isang mga bata sa noo at nginitian. Pinaliwanag naman nito na kailangan niya magising ng maaga bukas para pumasok sa trabaho at nangako na sa susunod ay doon na nga siya matutulog. Pagkalabas niya sa kwarto ng mga bata, nakita niya si Lisa na lumabas sa kanyang kwarto. Agad namang nag-iwas ng tingin si Lisa at nauna nang naglakad pababa. Gusto kasi nitong uminom ng wine para makatulog dahil panigurado hindi mawawala sa kanyang isipan ang itsura ni Rico. Nang nakita niya muli ang dati niyang kasintahan, ang itsura na puno ng pagmamahal. Hindi ka pa matutulog? Hindi pa alis ka na ba? Hindi ako aalis hanggang hindi mo ako kausapin ng maayos. Kinakausap naman kita ng maayos. Paki-close na lang ang pinto pag alis mo. Hindi mo nga ako matignan sa mga mata. Hindi naman na nagsalita si Lisa. Nainis naman itong si Rico at tinikot ang katawan ni Lisa para humarap sa kanya. Kunot noong tinignan naman ni Lisa si Rico. Bakas sa kanyang muka ang galit na kanyang nararamdaman. Ano bang problema? Kanina kapag ganito simula nung nasa restaurant tayo dahil ba kay Pia? Tanong ni Rico. Bakit naman nasali ang dati mong nobya sa usapan? Umalis ka na nga lang. Ano rin naman ang magiging problema doon?
Hindi naman tayo magkasintahan para pakialaman kita. Halikan ba kita kung hindi kita gusto? Kung ano man ang nasa isip mo, pag-usapan natin, Lisa. Ayokong may iniisip ka, hindi naman totoo. Hindi naman nakapagsalita si Lisa at iniharap ang kanyang muka sa ibang direksyon. Napabuntong hininga si Rico at hinaplos ang pisngi ni Lisa. Pinaulanan nga niya ng mga halik ang mukha ni Lisa hanggang sa natawa na nga lamang si Lisa. Ano ba? Rico, umalis ka na nga, gabi na oh. Kausapin mo muna kasi ako. Bakit ka ba nagkakaganyan? Panunuyo ni Rico. Napatingin si Lisa kay Rico at huminga ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Sinabi naman ni Lisa na wala namang problema na makipag-usap siya sa babae o kaya sa dati niyang kasintahan. Kahit naman ano pang babae ang makasalumuhan ni Lisa, hindi ito dapat magselos dahil hindi niya alam kung anong meron sa kanila ni Rico. Sinabi rin ni Lisa na ang ikinalungkot niya ay ang itsura ni Rico nang makita si Pia. Ang itsura na parang nalungkot, namimiss at may pagmamahal pa sa dati niyang kasintahan. Hinalikan naman ni Rico si Lisa sa noo. Niyakap ng mahigpit. Habang yakap-yakap niya si Lisa, sinabi rin ni Rico ang kanyang nararamdaman. Gusto ko buuin ang pamilya natin ng mga bata. Hindi dahil para sa mga bata, kundi dahil gusto kita. Ang sa amin ni Pia ay puno ng sakit at sama ng loob. Nagulat ako nang nakita ko siya. Hindi ko siya na-miss. O ano, kundi siguro nalungkot lang ako nang nakita ko na ang babaeng minsan ko nang minahal. Ang babaeng iniwan ko para sa iba. Yun lang yun. Wala akong ibang gustong babae kundi ikaw. Lahat ng pangambang nararamdaman ni Lisa ay agad na nawala na parang bula. Naglaho. Niyakap naman niya pabalik si Rico at tinignan ng diretso sa mga mata at napangiti. Napangiti rin naman si Rico at hinalikan sa labi si Lisa. Napakapit naman si Lisa sa damitan ni Rico nang hinalikan niya ito pabalik at lumalim ng lumalim ang kanilang halikan hanggang sa si Rico na mismo ang nagtigil nito. Mauna na ako. Baka hindi ko na mapigilan pa ang gusto ko. Nahihiyang hinawakan naman ni Lisa ang kamay ni Rico. Iniwas ni Lisa ang namumula niyang mukha sa ibang direksyon at napanguso. Gusto mo bang dito matulog? Nagulat si Rico sa pag-first move ni Liza sa kanya at punong-puno ito ng tuwa. Hinila naman ni Rico palapit sa kanya si Liza at hinalikan ito muli. Napasinghap na lang ng malakas si Liza nang biglang binuhat siya ni Rico at naglakad na papunta sa kwarto ni Liza. Sobra-sobrang pagsasabik ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ni minsan ay hindi pa nararanasan ni Liza ang gantong bagay o kahit man lang naisip gawin ay hindi niya nagawa. Pero ngayon, na na-in love siya sa isang lalaki, ay nagkaroon ito ng pagkasabik. Hindi na lang inaakala ni Lisa na magkakaroon siya ng karelasyon sa isang lalaki. Halos umikot na ang mga mata ni Lisa dahil sa kakaibang nararamdaman sa ginagawa ni Rico. Mas lalong nababaliw si Lisa at napapaungol ng malakas ng pinapaunlanan ni Rico ng mga halik ang kanyang katawan. Natawa na lang si Rico nang nakita ang inis ni Liza sa pagkabitin nito. Hindi nito inaasahan na napakasakit pala kapag first time. Nanlaki ang mga mata ni Rico, hindi niya inakala na virgin pa si Liza. Paulit-ulit niyang naisisigaw ang pangalan ni Rico. Hindi naman aakalain ni Lisa na ganun pala ang pakikipagtalik. Iba't ibang klaseng emosyon ang iyong mararamdaman sa pagtatalik. Alam ni Liza na hindi ganito ang mararamdaman niya sa ibang lalaki kung sakali mang siya ay makikipagtalik sa iba dahil ganun na lang ang kanyang naramdaman dahil si Rico ang lalaki na kanyang nakasama. Ang lalaking mahal niya at pinagkakatiwalaan niya. Inasikaso naman ni Rico si Liza at pinunasan ito sa buong katawan at pinalitan ng damit bago ito sumiksik sa tabi ni Liza sa kama
at natulog. Tama bang nakikita ko? Oo, si Papa nga. Magkatabi sila ni Mama. Love na love tayo ni Papa, pinagbigyan ng hiling natin. Dito natulog si Papa, yay! Isa-isang sabi ng mga bata. Nagbubulungan ito habang sinisilip ang kanilang magulang na magkayakap na natutulog. Nagising naman sina Rico at Liza nang makaramdam sila ng mabigat sa kanilang katawan. Laking gulat na lang nila nang makita ang kanilang mga anak na naglalaro habang nakapatong sa kanila. Malawak na napangiti naman ang mga bata nang nakitang nagising na ang kanilang mama at papa. Good morning po! Masayang bati ng mga bata kina Liza at Rico. Napangiti naman sina Liza at Rico. Niyakap ng mga ito ang mga bata at kiniliti. Ang cute naman ng mga alarm clock namin. Napatawa si Liza. Mas grabe pa sila manggising nung mas bata sila. Dahil namamalo ng mga laruan sa mukha ko. Napatawa na nga lamang si Rico. Ang sakit nun. Magsasalita na sana si Liza nang biglang sabay-sabay tumunog ang mga tiyan ng mga bata. Malawak na napangiti naman ang mga bata sa hiya habang sina Liza at Rico ay natawa. Tara na at mag-breakfast dahil gutom na ang mga malilit na tigre. Natatawang saad ni Rico. Nagsibabaan na ang mga bata sa kama. Pagbangon naman ni Liza ay napangiwi ito sa sakit ng kanyang tagiliran at ng kanyang ibabang parte. May nakita ring dugo sa kanilang kama na agad tinakpan ni Liza para hindi makita ng mga bata. Ginabayan naman ni Rico si Liza sa pagtayo. Sa paglakad ni Liza palabas ng kanyang kwarto, ay bigla itong namula dahil sa malakas na pagtunog ng kanyang tiyan. Si Mama gutom na. Natatawang sabi ni Rico habang si Liza naman ay napanguso na lang sa hiya. Masayang nagsalo-salo naman sina Rico at Liza kasama ang mga bata. Naisipan nila Liza at Rico na hindi na muna pumasok sa trabaho para makapag-bonding ang mga bata. Kailangan rin kasi ng pahinga ni Liza at pinagod ni Rico buong gabi. Ganun na lamang ang naging routine nila Liza at Rico sa pang-araw-araw. Kumuha na rin ng mga gamit si Rico sa kanyang sariling kondo para doon na manirahan kina Liza dahil ayaw na rin siyang pauwiin ng mga bata. Hindi nagtagal ay natapos na rin ang bakasyon ng mga bata kaya bumalik na rin sila sa pagpasok araw-araw. Nagpapalitan naman sina Liza at Rico sa pag-aasikaso sa mga bata tuwing papasok sila ng klase, ngunit kapag sila ay parehas na pagod, ang mga yaya nila ang mag-aasikaso sa quadruplets. Sir Rico, meron pong naghahanap sa inyong nagngangalang Pia. Gusto daw po kayong makausap. Seryosong sabi ng sekretary ni Liza. Nagkatinginan naman sina Liza at Rico. Napalunok ng kaba si Rico dahil pakiramdam niya ay hindi magiging maganda ang kinalabasan ng lahat kapag papayag siyang makipag-usap kay Pia. Palisin mo, hindi ko kilala yan. Tumango naman ang sekretary at umalis na sa opisina ni Liza. Patuloy naman na pinag-usapan nila Liza at Rico ang mga susunod na design para sa clothing line nila para makumpleto na ang kanilang isang set of designs bago i-launch ang panibagong clothing brand nila Liza. Hindi naman na nakayanan ni Liza ang kanyang kuryosidad. Kaya naman kinausap na nito si Rico tungkol kay Pia. Bakit hindi mo kinausap si Pia? Tanong ni Liza. Baka kung anong problema lang dadalhin yan. May tiwala naman ako sa iyo baka kasi hindi siya titigil hanggang hindi mo siya kinakausap. Tama naman ang hinala ni Liza. Sa pagtaboy ni Rico ng paulit-ulit kay Pia, ay hindi pa rin ito tumigil. At mas grabe pa ang kanyang ginagawang pangungulit para lamang makaharap si Rico muli. Isang araw pauwi na sina Rico at Liza. Papasok na sana sila sa sasakyan nang biglang nagpakita si Pia sa parking lot. Kausapin mo naman ako, Rico, please. Pagmamakaawa ni Pia. Napabuntong hininga na lang si Liza at sinabing kausapin na ni Rico ito at nauna nang pumasok sa sasakyan ni Rico.
Kunot noong hinarap naman ni Rico si Pia at tinanong kung ano ang kanyang kailangan. Ano pa bang kailangan mo? Ano bang kailangan kong gawin para tigilan mo na ako? Tanong ni Rico. Bumalik ka na sa akin. Bumalik na tayo sa dati. Napag-alaman ko na hindi mo naman mga anak ang mga bata eh. Binata ka pa. Paano kapag bumalik ang tunay na tatay ng mga bata? Ikaw rin ang kawawa. Dire-diretsyong sabi ni Pia. Natawa naman ng malakas si Rico na kinagulat ni Pia. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano-anong ba nababalitaan mo? Tumigil ka na Pia. Kahit anong sabihin at gawin mo, hindi na ako babalik sa'yo. Masyado kong mahal ang pamilya ko para sirain para lang sa'yo na walang ginawa kundi maghanap ng lalaki. Aalis na sana si Rico nang bigla itong hinila ni Pia. Hinalikan ni Pia si Rico. Nagulat naman si Liza habang pinapanood ang dalawa. Hindi naman kaagad nakapag-react si Rico dahil sa gulat ngunit nang na-realize niya kung ano ang nangyari ay pinunasan niya ang kanyang labi at marahas na inalis ang pagkahawak ni Pia sa kanyang kamay. Kahit anong sigaw ni Pia ay hindi na pinakinggan ni Rico at patuloy nang tinalikuran si Pia para pumasok na sa kanyang sasakyan. Nag-aalinlangang tinignan ni Rico si Liza. Parang nakakita ng multo si Liza sa kanyang narinig. I'm sorry, nag-ingat pa sana ako. Sad ni Rico. It's okay. Hindi mo naman ginustong nangyari eh. Sagot naman ni Liza. Inaakala ng dalawa na hindi na muli nilang makikita si Pia, ngunit nagkakamali ito. Ginamit ni Pia ang kanyang mga connection para makalapit kina Liza at Rico. Ginamit rin ni Pia ang pagiging malapit nito sa pamilya ni Rico gamit ang kanyang mga magulang. Kaya naman ang ending ay kinukulit ng magulang ni Pia at ni Rico si Rico para umuwi at ipakasal ang dalawa. Napansin naman iyon ni Liza. Napansin niya ang laging pakikipagtalo ni Rico sa telepono nang sinabihan ni Liza na kesa iwasan ang problema ay mas maganda pang harapin na lamang niya ito. Kaya naman pumayag na si Rico na umuwi para kausapin ang kanyang magulang at sabihin ang tungkol sa mga anak nila ni Liza. Pagka-uwi ni Rico sa kanyang pamilya ay nagulat ito dahil meron sina Pia at ang kanyang pamilya sa kanilang bahay. Agad na nanlambing naman si Pia kay Rico para magmukhang maayos ang kanilang relasyon. Nandidiring lumayo naman si Rico kay Pia at sinabi harap-harapan sa kanilang pamilya na wala naman silang relasyon. Anong sinasabi mo, Rico? Kakasabi mo sa akin nung last na nagsama tayo na pakakasalan mo ko. Pagkukunuring pag-iiyak pa ni Pia. Nakaramdam naman ng galit ang magulang ni Rico at ni Pia sa inaakalang pinaglalaruan ni Rico si Pia. Dahil sa galit ng magulang ni Rico, ay minabuti nitong tapusin na lang ang dinner nila at paalisin ang pamilya ni Pia para mas makausap ng maayos ang kanyang magulang. Nang nakaalis, sina Pia ay pinilit ng magulang ni Rico na ihatid sa labas sina Pia at ang kanyang magulang. Inulit naman ni Pia ang kanyang paghalik kay Rico. Dahil sa inis ay itinulak na ni Rico, palayo si Pia. Sa kanya hindi na lang alam ni Rico na kinuhanan pala sila ng litrato sa paghalik ni Pia kay Rico. Galit na kinausap ng magulang ni Rico ito, ngunit agad itong nawala nang sinabi ni Rico ang katotohanan. May mga apo na kami? Hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Rico. Yes ma, 4 po quadruplets, 3 lalaki 1 babae. Pag-amin ni Rico. Aba, hindi ko inaasahan to. Ano ang balak mo kina Pia? Masyadong napaniwala ni Pia ang kanyang mga magulang katulad ng pagpapaniwala namin sa kanya. Ayoko namang masira ang ilang mga businesses namin ng kanyang magulang. Nag-aalin lang ang sabi ng ama ni Rico. Agad namang pinaliwanag ni Rico ang kanyang plano. Kauusapin nito ang magulang ni Pia para itigil na ang kahibangan ni Pia. Pagpasok ni Rico, ay excited itong makita si Liza dahil isang buong araw at gabi
silang hindi nagkita. Hindi na kasi sanay si Rico na wala sa kanyang tabi si Liza, ngunit pagpasok ni Rico sa opisina ay hindi pa pumapasok si Liza. Nagtaka naman si Rico at agad na tinawagan si Liza. Pero hindi ito masagot-sagot ni Liza. Anong kailangan mo? Tinarang mo pa talaga ako papasok sa trabaho. Gaano mo pinagkakatiwalaan si Rico? Alam mo bang pinipilit kami ipakasal ng mga magulang namin? Mayabang na pagtatanong ni Pia. Sinabi sa akin yan ni Rico. Kaya nga siya umuwi para aminin ng totoo sa kanyang magulang at sabihin ang tungkol sa amin ng mga anak namin. Pero alam mo bang, doon rin ako natulog? Pinigilan niya ako umalis kagabi. Malambing at kinikilig na sabi ni Pia. Kunot noong tiningnan naman ni Liza si Pia. Maniniwala na sana ito ngunit naalala niya ang mga pangungulit ni Pia sa kanya. Kaya naman agad niyang tinawanan ang sinabi ni Pia. Napangisi naman si Pia at nagpakita ng litrato. Sa litrato ay nagmumukhang naghahalikan sina Pia at Rico na puno ng pagmamahal. Hindi naman makapaniwala si Liza sa kanyang nakikita dahil nakahawak si Rico sa mga braso ni Pia. Kahit na sinasabi ni Liza sa kanyang sarili na huwag na muna magpaniwala, ngunit hindi nito nagawang maniwala at nasaktan ng sobra. Nawala ng gana pumasok si Liza at umuwi na lang ito. Nagtaka naman na si Rico dahil sa anong oras na ay hindi pa rin pumasok si Liza at hindi pa sinasagot ang kanyang tawag. Umuwi na lang ito kaagad sa bahay ni Liza dahil nag-aalala ito at baka nagkasakit si Liza. Ngunit pag uwi niya ay nakita niya si Liza na umiinom ng wine sa kusina mag-isa. Liza, bakit umiinom ka? Ganto ka agad? Why are you here? Umalis ka na. Sad ni Liza. Ano nangyari? Bakit mo ako pinapaalis? Umalis ka na lang. Sigaw pa nga nito. Hindi ko maintindihan. Sabihin mo sa akin ang problema at kung bakit ka nagkakaganyan. Isinampal ni Liza ang litrato nila Rico at Pia na naghahalikan kay Rico. Nanlaki naman ang mga mata ni Rico nang nakita ang litrato. Talagang kahit na sino ang makakakita noon ay para silang nagmamahalan na magkasintahan na naghahalikan. Alam mo namang ginagawa ni Pia, di ba? Pinilit akong ihatid sila ng kanyang magulang sa kanilang sasakyan. Nang bigla niya akong halikan, tinulak ko siya noon. Sad ni Rico. Talaga? Pero sa nakakita ko parang hindi eh. Parang gustong-gusto mo pa nga. Hindi lang ako ang niloloko mo kundi pati ang mga bata. Lisa, maniwala ka sa akin. Plano lang to ni Pia para magkahiwalay tayo. Pia. Nakakasawa na pakinggan ang kanyang pangalan, umalis ka na. Paulit-ulit na itinaboy ni Lisa. Si Rico paalis. Nalungkot naman si Rico dahil sa galit na kanyang natatanggap sa isang bagay na wala naman siyang ginawa. Ikaw tong mismong nagpumilit sa akin na pumunta doon. Alam mo naman na ang ginagawa ni Pia. Pero sinabi mo na, harapin ko pa rin. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ngunit mas pinaniniwalaan mo pa ang babaeng walang tigil sa paninira sa atin na alam mo naman na ginagawa niya. Magsasalita pa sana si Liza nang bigla itong natigilan. Nakita niya ang sakit na nararamdaman ni Rico sa kanyang mga mata. Tahimik na umalis si Rico sa bahay ni Liza. Hindi nito kinuha ang kanyang mga gamit, kundi malungkot lamang itong umalis mag-isa. Pagka-uwi naman ng mga bata ay agad nilang hinanap ang papa nilang si Rico. Hindi alam ni Liza kung ano ang kanyang sasabihin. Kinabukasan sa trabaho ay napakalamig ni Rico kay Liza. Hindi nga rin ito kinakausap ni Rico kung hindi tungkol sa trabaho. Ilang beses sinubukan ni Liza na makipag-usap kay Rico, ngunit lagi itong iniiwasan ni Rico. Parati ding umuuwi ng maaga si Rico. Minsan kapag alam ni Rico na mahuhuli ito sa pag-uwi, ay dadalawin niya ang mga bata at agad na aalis kapag dumating si Liza. Hanggang sa isang araw ay hindi na nagpakita si Rico, sunod-sunod na araw, at nakaramdam na ng takot si Liza. Malakas ang pakiramdam ni Liza na mawawala sa kanya si Rico kapag magpapatuloy pa
ang kanilang away. Ikaw ba si Lisa? Nakangiting tanong ng isang matandang babae. Opo, ako nga. Sino po sila? Tanong ni Lisa. Ako ang mama ni Rico. Can I talk to you? Mabait na pagpapakilala ng matanda. Napansin naman ni Lisa ang pagtingin-tingin ng matanda sa kanyang sasakyan na para ba itong may gustong makita. Hindi ko po kasama si Rico. Saad ni Lisa. Natawa naman ang matanda. Pasensya na ihay, nakala ko kasing kasama mo ang mga bata. Excited lang ako makilala ang mga apo ko. Natutuwang sabi ng matanda. Niyaya naman ni Liza ang matanda na sumama sa kanya na sunduin ang mga bata. Natuwa ang mga bata dahil nakilala nila ang kanilang lola, lalong-lalo na ang ina ni Rico. Habang kumakain ng merienda ang mga bata sa mall, ay napatanong sila kung asan ang kanilang ama. Dahil sa tanong ng bata ay napatanong ang matanda kung may problema ba sila Liza at Rico. Tinawag ni Liza ang mga yaya ng mga bata at sinabihan na iikot muna sa hindi kalayuan para makausap ang ina ni Rico. Sinabi naman ni Lisa ang buong katotohanan at ang kanyang nararamdaman. Naku talaga ang batang yon, dapat pinaglaban niya na wala siyang ginawa. Hindi yung biglang mawawala. I'm sure andun siya sa lugar na yon. Sa tuwing may problema yon o kaya may dinadamang sakit doon lamang siya pumupunta. Nakangiting sabi ng matanda. Saan po siya? Sa bahay. Bakasyonan namin. Kung gusto mo kami na muna ng aking asawang magbantay sa mga bata para naman makabanding namin sila. Mabait na sabi nga ng matanda. Napaisip naman si Liza at sa huli na papayag naman ito. Sinabi ng matanda ang buong detalye ng lugar kung asan si Rico. Kinakabahan namang inihatid ni Liza ang kanyang mga anak sa bahay nila Rico. Doon ay nakita niya ang ama ni Rico at namangha dahil sa pagkakahawig nila ni Rico nang nagkatabi ang mga bata at ang ama ni Rico ay makikita mo talaga ang kanilang pagkakahawig. Kaya naman napangiti si Liza nang naisip si Rico. Naisip niya kung ano kaya ang magiging itsura nila na magkakasama. Dahil doon ay nakaramdam siya ng pagkamis kay Rico. Dumiretso naman si Liza sa bahay bakasyonan nila Rico kung saan sinabi ng matanda. Mula sa magulang ni Rico ay napagtanto niyang inayos na nang tuluyan ni Rico ang tungkol sa kanila ni Pia. Halos magmakaawa pa nga daw si Rico sa pamilya ni Pia para lamang patigil ang pangungulit ng kanilang ina sa kanya dahil sa may pamilya na si Rico. Dahil sa kahihiyan ng magulang ni Pia ay ipinadala siya sa States kahit anong pagmamakaawa at pagwawala ni Pia. Dahan-dahang pumasok si Lisa sa isang bahay kubo. Pagpasok niya ay laking gulat nito dahil sa mga nadaanan niyang mga bote ng alak. Amoy na amoy ang alak at napasinghap na lang si Lisa. Nakita si Rico na nakatulog sa CR. Rico, tumayo ka dyan. Halika nga rito, Diyos ko. Nasukaan mo na yung sarili mo. Ano bang ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Lisa. Kunot noong tinitignan ni Rico si Liza. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nakikita o nag-i-imagine lamang ito dahil sa sobrang kalasingan. Pinaupo muna ni Liza si Rico sa sofa at nilinis ang kanyang higaan. Matapos linisin ni Liza ang kama, ay si Rico naman ang kanyang inasikaso. Kahit na sobrang bigat ni Rico, ay pinilit pa rin itong itayo ni Liza at ipunta sa banyo para makapagligo. Nananaginip ba ako? Hindi ko akalain na hanggang sa kalasingan ikaw ang nakikita ko. Saad ni Rico. Hindi naman ito sinagot ni Liza at binuksan na lang ang shower. Hindi naman makatayo ng maayos si Rico dahil sa kalasingan, ngunit nakayanan pa rin nitong paliguan ang kanyang sarili. Nang nag-abot ng towel si Lisa at bagong damit ni Rico ay hindi niya napigilan ang sariling kausapin si Rico. Bakit tayo mo na ba ako makita? Tanong ni Lisa. Gustong gusto kitang makita. Sobrang miss na miss kita. Hindi ako makatulog sa gabi
sa kakaisip sa'yo. At dahil wala ka sa aking tabi, pakiramdam ko ay mababaliw na ako sa sobrang pangungulila ko sa inyong mag-ina ko. Parang hinahaplos ang puso ni Lisa sa mga sinabi ni Rico. Nainis ito sa kanyang sarili dahil tinaboy niya na lang ng basta-basta si Rico at hindi man lang siya pinaniwalaan. Kung siguro nakinig siya at pinagkatiwalaan si Rico, ay hindi sila magkakaganon. Hindi sila masasaktan na dalawa. Napakagat ng labi si Lisa at pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Agad namang pinatulog ni Liza si Rico at naglinis sa buong kubo na tinitirhan ni Rico. Nagluto na rin ito ng kung anong pwedeng sabawan na ulam para sa hangover ni Rico pagkagising niya. Sobrang nagtaka si Rico nang magising siyang nasa kama. Pati na rin ang mga kalat na bote ay nawala hanggang sa naalala niya si Liza na nagpunta roon. Dali-daling tumayo sa kama si Rico at hinanap si Liza. Hingal na hingal itong nakatitig kay Lisa sa kusina. Gising ka na pala. Halika kumain na tayo, panigurado ang over ka. Hinila naman ni Lisa si Rico paupo sa kainan. Hindi makapagsalita si Rico dahil sa gulat at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakatulala lamang si Rico kay Lisa habang naghahain ito ng kanilang pagkain. Nang amo ni Rico ang niluto ni Liza, ay biglang kumulo ang tiyan ni Rico na ikinatuwa naman ni Liza. Ganun ka na ba talaga kagutom para magwala ng ganyan ang iyong tiyan? Napapatawang sad ni Lisa. Teka, totoo ka? Sad naman ni Rico. Mas lalo namang natawa si Liza sa tanong ni Rico nang naihain na ni Lisa lahat ng pagkain at ang kanin ay agad niyang inalis ang apron at niyakap mula sa likod si Rico habang nakaupo. Hinalikan ni Lisa si Rico sa kanyang leeg. Nataranta naman si Rico at agad na kumawala sa yakap ni Lisa at nagposing itong dinedepensa niya ang kanyang sarili. Sino ka? Hindi ganyan kalambing sa akin si Lisa. Natawa nang natawa si Lisa. Nang nagawa niyang pakalmahin ang kanyang sarili, ay muli niyang niyakap si Rico. I miss you so much. Sad nga ni Lisa. Nang naamoy ni Rico ang pabango na paborito ni Lisa, ay niyakap na rin niya ito pabalik. Isa-isa nang tumulo ang luha ni Rico habang yakap-yakap si Lisa. I'm sorry, sana patawarin mo ko dahil hindi kita pinakinggan at pinagtaboy kita. I'm sorry dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Please come back. Hindi na rin napigilan ni Lisa ang maiyak-iyak. Pati si Rico ay humingi ng tawad dahil hinayaan niyang humantong silang dalawa sa ganung away. Muling nangako naman sila sa isa't isa na mas magiging better sila para sa kanilang relasyon at bilang magulang ng mga bata. Nagstay pa ng ilang araw sina Liza at Rico sa bakasyonan nila Rico bago nila naisipan magbiyahe papunta sa syudad. Asan pala ang mga bata? Bakit hindi mo sinama? Tanungan ni Rico. Pinaalaga ko muna sila. Sundin na natin sila bago tayo umuwi. Pwede bang doon na muna tayo kina mama umuwi? Dahil kinukulit nila ako makita ng mga bata eh. Pumayag naman si Lisa. Hindi rin kasi alam ni Rico na andoon na ang mga bata sa bahay ng kanilang magulang. Laking gulat na lang ni Rico na sinalubong siya ng kanyang mga anak pagdating nila sa bahay ng kanyang mga magulang. Masayang sinalubong naman ng magulang ni Rico si Lisa. Anong meron? Takang tanong ni Rico. Napatawa si Lisa. Hindi ka na ata naantay nila mama mo kaya siya na ang lumapit sa akin para makita ang mga bata. Kahit sino naman, ano ba? Nalaman ko may 4 akong apo, kaya hindi na ako makapagpigil pa. Nakangusong sabi ng ina ni Rico na ikinatawa na nga lamang ni Lisa pero natutuwa ito. Maayos na nagsalusalo ang pamilya ni Rico kasama si Lisa at ang kanilang mga anak. Nakatira sila sa bahay ng magulang ni Rico ng mga ilang araw. Hindi nga maintindihan ni Lisa kung bakit ayaw pang umuwi ni Rico sa bahay ni Lisa.
Hindi alam ni Liza na may pinapaayos palang bahay si Rico na kanyang binili hindi malayo sa bahay ng kanyang magulang. Balak rin kasi ni Rico na mag-propose kay Liza. Saan ka ba pupunta? These days mukhang busy na busy ka. Nagtatakang saad ni Liza. Nagtatampo na ba ang baby girl ko? Nanunuyong tanong naman ni Rico. Kasi naman, kahit lumabas tayo ng mga bata wala ka pa ring oras, nakakatampo na talaga. Nakangusong nagrereklamo si Liza kay Rico. Natawa naman si Rico at niyakap mula sa likod si Liza. Patagong kinuha ni Rico sa kanyang bulsa ang singsing at inilagay sa daliri ni Liza. Nanlalaki ang mga mata ni Liza, hindi niya magawang tignan ang kanyang kamay at napaluha na lang ito. Nang nag-sink in na sa utak ni Liza ang nangyari habang naluluha ay napahagulgol ito sa iyak. Marahan na kinuha ni Rico ang kamay ni Liza kung saan niya isinuot ang singsing at lumuhod sa harapan ni Liza. I may not be the perfect boyfriend or asawa pero araw-araw akong magsisikap maging perfect husband at mga ama ng ating anak. Will you marry me? Sad nga ni Rico. Umiiyak na tumango-tango si Liza. Napangiti naman ng malawak si Rico nang narinig ang matamis na oo ni Liza. Agad namang tumayo si Rico at kinuha ang mga papeles ng bagong bahay at ibinigay kay Liza. Nanlalaki ang mga mata ni Liza habang tinitignan ang mga papers na ibinigay ni Rico. Nakasulat roon ang pangalan nilang dalawa at meron ding mga litrato ng bahay. Masyado kasing natagalan ng pagproseso ng bahay nung binili ko. I want us to be a family and spend the rest of our lives sa sarili nating bahay. Pinili ko ang malapit kina mama para hindi rin tayo mahirapan ipasyal ang mga anak natin sa kanila. Sad nga ni Rico. Masayang nagpatuloy sa pagkwento si Rico kay Liza sa mga inasikaso niya na naging rason ng kanyang pagkabusi. Wala nang nagawa si Liza kundi umiyak ng umiyak at niyakap si Rico. I'm so happy. I love you so much, Rico. Umiiyak na sad nga ni Liza. Mahal na mahal din kita, future misis ko. Sagot naman ni Rico. Sa sobrang tuwa ay napatakbo sa labas ng kwarto si Liza at ipinakita sa magulang ni Rico ang kanyang singsing at ang bagong bahay na kanilang titirhan. Naiyak naman sa tuwa ang magulang ni Rico sa balitang ikakasal na sila at na-touch rin dahil mas pinili nilang manirahan sa isang lugar na malapit sa kanila. Ibinenta naman ni Liza ang bahay niya at ang kondo rin ni Rico ay nabenta na. Lumipas ang ilang buwan ay ikinasal na rin sina Liza at Rico at tuluyan ang nanirahan sa bago nilang bahay. Ang relasyon nila Rico at Liza ay napuno ng tiwala sa isa't isa. Sa bawat na problema na kanilang nararanasan ay minamabuti nilang pag-usapan kaagad para hindi na ito lumala at mag-cause pa ng misunderstanding. Kaya naman, simula noon ay mas lalong naging matibay ang kanilang relasyon at nagkaroon ng masayang pamilya. Nagpapasalamat naman si Liza na nabiyayaan siya ng mga taong mamahalin silang mag-iina ng buo at bagong parte ng kanyang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rico at Liza. Maraming salamat po sa lahat. I-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening. At shoutout po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay.